Hello guys! Jolly morning! For today's video, ituturo ko naman sa inyo ngayon ay yung ating mga procedure sa station. Di ba meron tayong tinatawag na opening procedure, operating procedure, at saka yung ating closing procedure. So for today's video, ang ituturo ko muna sa inyo ay operating muna tayo. Kasi yung opening at yung closing, carry nyo naman din yun ang gawin yun. So sa operating procedure, part ng operating procedure natin, unang-una sa lahat, sa counter ay ang ating 7 key steps, no? Ayun. Total hindi naman tayo masyadong nakikita-kita at hindi rin tayo madalas mag-meeting. So, yung iba dyan tatamad magbasa o kaya ngayon, i-video na lang natin, i-vlog na lang natin itong ating pag-uusapan. So, panoorin nyo na lang. So, iisa-isahin natin yung operating procedure o yung 7 key steps dito sa counter. Okay? Letter A, sabi dito sa ating checklist. Siguro naman alam na yung checklist. So, para sa mga hindi pa nakakalam ng checklist, ayan, may continue tayo. Counter task checklist. So, operating procedure. Under ng operating procedure, meron tayong sa letter A, perform cashiering duties. Cashiering duties. Cashiering ba? Cashiering duties. So, ayun yung, alam ba, pagkuha ng fund, pagbibilang ng fund. So, bago tayo mag-counter. So, letter B yung ating 7 key steps naman. So, yung 7 key steps, ginagawa natin yung kaya nga 7 key steps. 7 siya na dapat natin siyang ma-perform o magawa para at least ma-deliver natin yung tamang procedure, yung tamang steps para maibigay natin yung tamang at magandang servisyo sa customer natin. Okay, so isa-isahin natin yan ko. So hindi na natin patatagalin pa. Una, smile and greet the customer. Siguro alam niyo na kung paano ito ginagawa, no? So sabi dito, smile and greet customer sincerely and politely. So para masabi natin na sincere tayo at polite sa ating ginagawa, sa pag-greet sa customer, dapat meron tayong, ano yon? Tama, yon. So, smile and greet the customer, sincere and polite, dapat meron tayong dapat naka-establish yung ating eye-to-eye contact. Ayun po yung mga counters. So, dapat meron tayong eye-to-eye contact kay customer. Under pa rin ng key step 1, meron tayong 1.2 yung ating greet customers according to time of the day in a clear and audible voice. Ibig sabihin ng po nito, dapat mabati natin siya according to time. Di ba kasi minsan nagkakamali tayo, di ba? Hapon na or gabi na pero good morning pa rin tayo, di ba? So, yon. So, minsan kasi di ba pag from transition from closing to good morning na pala siya. So, good evening to good morning na pala siya. Nababati pa rin natin sila ng good evening. So, dapat according to time. So, kung good morning, good morning. Kung good afternoon, good afternoon. Tsaka kung good evening, good evening. Ayun po yung tamang pagbati natin sa customer. At dapat siya ay audible voice. Ibig sabihin, maliwanag siya, naiintindihan, hindi yung para tayong hindi yung ganun. Okay? Isang example na kunwari, umaga. Hi, I'm Jolly Morning. Welcome to Jollibee. So, dapat meron kang eye-to-eye contact. So, ganun siya mga Step 2 naman natin ay take the order, do suggestive selling, and call out the order. So, hinati sa tatlo yung step 2. Take the order, do suggestive selling, and call out the order. Siyempre, pag nag-take ka ng order, siyempre part doon yung suggestive selling. Pero isa-separate yung discussion yung suggestive selling kasi medyo broad siya. Call out the order. So, meron tayo sequence yung sunod. PC, counter number, post, product, step. So, step 3 natin, total the order and state the amount of purchase. Okay? So, sabihin mo na sa customer, ma'am, your bill is kung magkano yung amount niya. And then, kung magkano yung sukli niya, yung pang number 4 naman natin, receive the payment and give change if any. Siyempre, kung may sukli siya, dapat may ibigay natin yun sa kanya ng tama na hindi siya kulang hintay mag-shortchanging. Yun na nga, ulitin ko lang, no? Sa step 4 natin, receive the payment and give change if any. State the amount of given to you by the customer. Example, ma'am, you give me 100 pesos. So yun na nga, so part pa rin ng ating step 4, yung receive the payment and give change if any. Yung kailangan natin i-inform si customer, office chase, and count the money directly in the customer's hands. So pag binilang natin o binigyan natin yung sukli sa customer, dapat nasa kamay niya, sa palad niya dapat binunin. Halimbawa, ang sukli niya ay 326, 100, 200, 300, 26 or 5, 6 ganon. So dapat siya ay isa-isahin natin doon sa kanyang kamay para at least wala siyang lusot kung halimbawa sabihin niya kulang yung kanyang sukli. So para din yung sa safety natin.
Yun ay kung cash ang ibabayad niya. Kasi 'di ba, mostly kasi ang binabayad ng customer ngayon non-cash, 'di ba? Meron tayong tawag dito, GCash credit card tsaka debit card. Siyempre kasama nun, kapag binigay mo yung sukle, kasama mo rin ibibigay yung kanyang resibo. Siyempre para at least, diba, pag nag-claim siya ng kanyang product, kapag tinawag na siya, after natin ma-assemble yung kanyang product, makita niya o ma-check niya rin yung kung tama ba at kumpleto yung kanyang order. Step 5. So, pang 5 na tayo. So, assemble the order. So, alam nyo na yun sa pag-assemble ng order. Usually, ito kasing nasa operating procedure nitong counter, ito ay luma pa, no? Kasi parang dati kasi, counter din mismo yung nag-assemble ng order. Pero ngayon kasi, di ba meron na tayong separate. Since 2G tayo, yung ating, yung tawag dito, structure ng store o yung design ng store ay 2G, yung counter lang nagpa-perform ng step 1 to 4. Step 5, iba na yun, di ba meron tayong sariling assembler. Ayun. Dun nga sa assemble the order, so ang gagawin lang dun ng assembler, ayun, arrange the order items on the tray following the standard sequence to maintain the hotness. So ayun yung reason yun. Hotness of burgers and meals and fries. So ito yun, may pagkakasunod-sunod siya pag mag-assemble tayo. Usually, or ito talaga yun nandito sa ating checklist. Una dapat yung beverage, product in style or box, sandwiches or pies, soft serve products, fries, French fries. Actually, tulad ng binanggit ko kanina, applicable lang to dun sa one-line system o yung ating yung only, ano ba yung system na yon? Yung system ng only counter system, yung isa lang siya yung magpe-perform ng 70 steps. Pero since meron tayong assembler, hindi siya applicable. Hindi siya applicable kasi usually, in-out natin yung product, sabay-sabay na siya. Pero, syempre, mas magandang i-follow pa rin natin yung pag-assemble ng product dun sa tray according yung sa sequence niya na pagkakasunod-sunod na beverage, products in a box, sandwiches or pies, soft serve products, tsaka french fries. Ayun nga number 6 na tayo mga kaimbiyentong tunay. Ayan, sa number 6 naman natin ay present the order, no? Siyempre, present na natin yung order sa customer kung kumpleto na siya. Siyempre, kumpleto na. Meron ng drinks, meron na siyang main meal, meron ng sides, meron ng extras, at kung may mga SO siya, dapat nasunod natin siya. Yun siya mga kaibigan. And then the last step naman natin ay thank the customer and ask for fit business. So, ayun yung pinaka-last step natin. Kung titignan po natin dito sa checklist, yung ating last step, tsaka first step, di ba, smiling dito customer, and then yung last step natin ay thank the customer and ask for fit business. Meron siyang common, no? Yung establish eye contact with the customer and smile sincerely, thanks the customer politely. So, dapat meron siyang eye-to-eye contact. So, pag ginawa natin yung step 1 tsaka yung step 7 o yung last step natin. Yun lang, counters. Thank you so much. Bye!